Hello, happy Sunday po sa inyong lahat. So araw ng pasasalamat ngayon guys, at tayo ay nandito sa ating tindahan mag-ayos-ayos dahil wala pa si ating mga ahente. Dahil linggo ngayon guys ay sigurado ay kukunti yung ahente ang pupunta dito sa atin, at saka yung mga pupunta sa simbahan guys ay ingat-ingat lang po tayo sa biyahe dahil nagpunta na po si Ate Wenny na sa simbahan, ay mamayang hapon po tayo ulit ang ating schedule. So ayun, salamat sa Diyos at binigyan na naman tayo ng biyaya araw-araw dahil nakakapag-bukas na po tayo ng ating tindahan. Tapos na po yung ating bagyong Paulo. Sunod-sunod na nga po yung pagsubok sa ating mga buhay ngayon. Yung mga shoutout yung mga kababayan natin dyan sa Cebu na nakaranas ng lindol. So ingat-ingat po tayong lahat. Yung mga kapwa natin na tindero-tindera dyan sa Cebu ay sana ay makasurvive po tayo at ano po tayo ng mabilis. Makapag-survive ay maka-resume po tayo ng mabilis sa ating mga tindahan at negosyo dyan. So ingat-ingat po tayo. Hindi po natin inaasahan ng mga malakas na lindol, kaya ito nga marami na pong lindol na dumaan dito sa amin, dito sa Ilocos. Sa awan ng Diyos, itong ating nilagay na ito supporter nito, kasi pag natumbaan yan guys ay hindi siya makakapag kailangan laging puno ito. Kapag hindi puno ito guys, yung rack nito, huwag natumba ay malalaglag dito, magugulungan. So ang ginagawa ko dito ay puno-puno lagi dapat itong ating tawag nito, yung lagayan. So ganun po yung nangyayari sa mga ibang paninda. So okay lang po na maglaglagan yung mga canned good, kasi kapag nayupi lang yan, okay lang, walang problema yan. Kaysa naman yung mga debote, alak, talagang pumuputok talaga ito. So ito, ang ginagawa ko punong-puno guys, yung loob nito. So huwag naman sanang dumating yung malakas na lindol. Magdasal po tayo sa Diyos dahil sunod-sunod na po yung mga trahedya nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kung hindi sunog, bagyo, malalakas na bagyo, lindol, kaya mag-ingat po tayo. Gawin din natin na safe yung ating mga paninda dahil minsan yung baha ay malaki din yung kanyang dinadamage sa tindahan. Nakakalugi din guys, at saka nakaka-stress, nakakapanlumo, nakaka-depress. So ayun, ipagdasal po natin sa Diyos dahil araw po ng linggo ngayon. Pagdasal po tayo kahit kunti ang benta, basta tayo ay ligtas. Ipanalangin po natin na lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakakaranas ng depression, kalungkutan, na sana ay manumbalik yung kanilang sigla at lakas ng loob para tumayo ulit. So at nakikita natin yung mga nangyari dyan sa Cebu, nagpatayo ng malaking bahay. So ang nangyari ay medyo ano lang po, nagipa lang po ng lindol, malakas na lindol. So sana po ay huwag po mangyari sa atin lahat yan. Kaya i-secure po natin lahat yung ating mga tawag nito, yung ating mga paninda. Ito kahoy lang to, so naka-built in. Ito naman yung ating tawag nito, yung showcase ay okay naman, stable naman siya. Tingnan po natin yung hindi po tayo naglalagay ng tawag nito, yung ceiling fan dito sa gitna natin. Ay wag po tayo, hindi po kami naglalagay ng ceiling fan. Mas maganda po yung electric fan na lang po dito. Kung preferable naman yung sa inyo yung ceiling fan sa taas, ay kailangan po talagang built-in po yung pagkakalagay para hindi po siya mag-shake kapag may malakas na lindol. Huwag po tayong tumakbo ng maaga ng tawag nito, yung magtakbuhan ng bigla-biglaan. Yung case po natin ng tawag nito Coke na matutumba po yan pagka walang laman yung case ng Coke. Tapos huwag po natin masyadong taasan, kailangan lang po naka-level. Huwag pong itayo ng single lang, yung wala siyang wala siyang pader na nakasandalan yung case. Dapat may ano siya, nakasandal. Tapos wag po siyang single, dapat dalawa yung kanyang tawag nito, yung patong. 3 hanggang 4 lang yung patong guys. Wag pong yung lampas tao, yung kataas. Sigurado yan na marami pong matutumba at
tsak po tayo ay malulugi po tayo dyan guys. So ingat-ingat po tayo, i-secure po natin yung mga paninda natin, lalo-lalo na yung sarili natin, yung pamilya natin, yung mga pinaghirapan po natin ay itabi po natin ng maayos kasi hindi po natin alam kung kailan darating ang sakuna. So ang importante guys ay lagi po tayong handa, lagi po tayong alerto sa anumang nangyayari. Dapat yung tindahan natin ay may plano yan. Kung sakali man magkaroon ng sakuna, meron po tayong fire extinguisher. Requirements po yan sa pagkuha ng permit ng BFP. Kailangan meron kang fire extinguisher. Dapat yung takbuhan mo ay mabilis lang. Yung mga appliances mo guys ay alam mo kung nasaan siya nakasaksak. Yung breaker mo, alam mo kung saan siya, madali lang siyang i-off. At magiging alerto ka dun sa pamilya mo. Yung mga gamit nyo dun sa loob, yung mga babasagin ay dapat ma-secure dyan guys. So kung alam nyo naman yung 6.9 magnitude ay malakas na yan guys. So ingatan po yung ating mga matinda. Okay lang po yung mga ganitong maliliit lang, yung mga ganito magtutumbaan. Mumurahin po kasi ito, mumurahin po to. Pero yung malalaki na pwede mong ikalugi ng libo-libo, ay wag po nating sayangin yung mga ganong kapabayaan sa sarili. Ay wag po nating anuin sa sarili natin. Wag po tayong tama rin mag-save ng ating mga paninda. So kagaya nung bagyong malakas dito sa amin, umabot po doon sa loob ng ating baha. Pero naka-prepare na po tayo dahil yun nga, ang nilagay po natin dyan ay tawag nito yung mga case lang na coke. So hindi po nababasa yun kasi plastic po yun guys. Pero yung mga karton natin ay alam po na natin ang mangyayari. Tinaas na po natin kaya hindi po pwedeng mabasa yun dahil makukontaminate po nga yung ating mga paninda. Kaya mag-ingat po tayo. So shout out sa lahat ng mga taong pumupunta sa simbahan. Magdasal po tayo sa Diyos, magpasalamat at humingi po tayo ng tawad dahil marami na po tayo nagiging kasalanan sa Kanya. So tuloy-tuloy lang po natin yung ating mga ugaling mabuting tao, mabuting mamamayan. Kahit tayo ay tindahan, prone po tayo sa mga taong manluloko. Kahit tayo po ay niluloko, ay magpakabait, magpakatino po tayo dahil alam po natin na in the end of the day, yung mga taong inaapi ay sila po yung inaangat. So may shout out sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, sa mga naapektuhan ng pamilya nila ng lindol sa Cebu. Marami tayong kaibigan dyan sa Cebu at alam ko mga dating katrabaho ko sa ibang bansa ay kinumusta naman po natin yung kanilang pamilya, ay okay naman po sila at ligtas. So sa mga OFW na nandiyan sa abroad, alam ko yung worry, yung pag-alala niyo sa pamilya niyo ay talagang hindi po yan matatawanan dahil mahal na mahal po niyo ang inyong pamilya. So shout out po sa inyo sa mga OFW dyan. So mag-ipon po tayo, hindi po natin hawak ang tawag nito, ang mga pangyayari. So dapat tayo ay laging handa. So shout out po muli sa iyo mga mahilig magnegosyo. Ituloy nyo lang guys kasi minsan kahit malit lang ang kita din sa tindahan, kung tuloy-tuloy lang ginagawa po nating habit yung pagtitinda, yung pagbablog. Maraming salamat po sa mga nanonood dito sa vlog po natin. Kahit po ay konti-unti na yung views natin ay nakakatulong po dito sa ating channel. So thank you very much guys. Mag-ingat po tayo at magdasal po tayo sa Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran na sana ay yung ating mga sunod-sunod na trahedya ay mawala po dito sa ating bansa. So thank you very much sa inyo. Sana ay ma-inspire po kayo sa mga vlog po natin na i-share. Sana po ay wag po kayong mawalan ng pag-asa sa mga naapektuhan ng lindol at bagyo. Salamat po sa inyong lahat.